Ang mga Pilipino ay mayaman sa mga sinaunang paniniwala, kasabihan, at mga pamahiin na hanggang sa ngayon ay sinusunod pa din. At mayroong mga pamahiin tayong pinaniniwalaan sa bawat okasyon, bagay at mga pangyayari. At dahil dyan ay narito ang mga pamahiin at paniniwala sa isang kasal. Pero bago ang lahat ay pwede ba akong makahingi ng like, share at subscribe para sa mas madami pang kwento. Ang una ay ang sukob. Ang sukob ay ang sabay na pagpapakasal ng magkapatid sa loob ng isang taon. Pinaniniwalaan na bawal ito sapagkat magkakaroon o mag-aagawan sila sa swerte. Ibig sabihin, ang isang pareha ng ikinasal ay sweswertehin habang ang isa naman ay mamalasin. May pelikula nang lumabas at itinampok ang pamahiin na ito. Ang isang uri pa ng sukob ay ang sukob sa patay. Ito ay ang pagpapaliban ng kasal kung may miyembro sa pamilya na namatay nang hindi inaasahan. Marapat daw na ipagpaliban ang kasal sa kadahilanang kapag itinuloy ito. Ang ikakasal ay mamalasin sa kanilang buhay at pamilya. Para hindi masukob sa kasal ang magkapareha ay dapat nilang hintayin ang babaeng luksa o dapat na makaisang taon nang nakalipas ang pumanaw bago sila magpakasal. Ang pangalawa ay ang pagiging palapitin sa aksidente ng mga taong ikakasal lalo na kapag nalalapit ang kasal nito. Kaya dapat silang mag-ingat at ipagpaliban ang kanilang pamamasyal, pagbiyahe ng malayo, paglalayag at pagpunta sa malalayong lugar. Ang pangatlo ay bawal na bawal makita ng groom ang bride na nakasuot ng wedding dress habang hindi pa sila ikinakasal. At bawal ding magkita ang magkapareha isang araw bago ang kanilang kasal. Pinaniniwalaan kasi na parang dinadaya daw ang pagsilip sa kinabukasan ng mag-asawa, kaya iiwas ang swerte. Kasama na dito ang pagpapakuha ng litrato ilang araw bago ang araw ng kasal. Ang pang-apat ay, bawal isukat ng bride ang gown na susuotin sa kasal bago ang kasal, dahil pinaniniwalaan na ito ay malas. Hindi daw matutuloy ang kasal kapag ginawa ito. Pwede itong isukat kung hindi pa ito kumpleto o tuluyang yari na. Kailangan daw kasing maniwala ang babae na ang pagpapakasal ang kukumplito sa kanyang kaligayahan. Ang ginagawa ng iba ay magtitira ng maliit na bagay na tatahiin sa wedding gown, isang araw bago ang araw ng kasal, para maging senyales ng pagkakumpleto ng damit tulad ng pagiging kumpleto ng buhay ng babae. Ang panglima ay bawal magsuot ang bride ng alahas na gawa sa perlas. Dahil ang perlas ay gawa sa luha ng isang talaba, pinaniniwalaan na luha at kalungkutan rin ang dala nito sa isang ikakasal. Ang pang-anim ay dapat daw na may wedding toast sa reception ng bagong kasal dahil ang tunog ng pagkalampag sa mga baso at pagsigaw ng mabuhay ang bagong kasal ay magtataboy sa masasamang espiritu. Ang pang-pito ay dapat na maunang magsubo ng cake ang bride kaysa sa groom. Ang wedding cake ay simbolo ng madaliang pagbubuntis. Kung hindi ay magkakaroon ng komplikasyon o problema sa pagdadalang tao. Pero kapag nataon naman sa araw ng kasal ang buwan ng dalaw ng babaeng ikakasal, sila ay magkakaroon ng maraming anak. Ang pangwalo ay ang pamahiin na bawal regaluhan ng ikakasal ng mga kutsilyo o matatalim na bagay dahil mamalasin ang mag-asawa, dahil katulad ng matalim at matalas na kutsilyo kapag ito ay nakahiwa. Ito ay magdudulot din ng hapdi, sakit at sugat sa relasyon ng mag-asawa. Pangsyam ay dapat mag-alay ng itlog kay Santa Clara ang mga ikakasal para hindi umulan sa araw ng kasal. Lalo na kung sa garden o beach wedding ito gaganapin. Pero ang isang paniniwala naman, kapag umulan habang kinakasal ay magiging maswerte ang buhay ng mag-asawa. Higit sa lahat, kapag marami daw ang handang pagkain sa reception, marami din ang swerteng matatamasa ng mag-asawa sa kanilang buhay pamilya. Ang pang-sampu ay ang dapat napapadying maingat ng ikakasal habang idinaraos ang kasal sapagkat ang kanilang mga aksyon at galaw habang idinaraos ang kasal ay may kaakibat na ibig sabihin. At ito ang ilan sa mga paniniwala. Kapag naunang maupo ang lalaki bago ang babae sa wedding ceremony at sa reception ay magiging under the saya o sunod sonyeran kay Mrs. ang lalaki. Kapag nahulog ang singsing, belo, o array o coins habang kinakasal, mababalot ng lungkot ang buhay ng mag-asawa. Dapat mauna dumating sa simbahan ang lalaki para swertihin ang kanilang buhay mag-asawa. Dapat naman daw tapokan ng babae ang paa ng lalaki para sundin ni Mister ang lahat ng gusto ni Mrs. Swerte naman kapag may aksidenteng nabasag na pinggan sa reception ng kasal.
Ang ika-11 ay ang PAGSABOY ng bigas sa bagong kasal dahil bukod sa ulan, ang bigas ay simbolo ng kasaganahan maging ang mga talulot ng bulaklak sa paglabas sa seremonya ng couple. Ang ika-12 naman ay ang pagsalo ng bouquet. Kapag nasalo ng single na babae ang bridal bouquet, siya ang susunod na ikakasal. Ang ika-13 naman ay ang pagpapalipad ng mga kalapati. Ang intensyon ng mga pagpapalipad sa kalapati ay dahil ito ay simbolo ng Holy Spirit at kalinisan ng kasal, at kung darapo sila sa isang lugar, magiging happy together ang ikinasal. Pero kung may mangyari sa isang kalapati, may kaakibat na malas. Ang panghuli ay kapag pumili ka ng isang ninong o ninang na wala pang kapareha sa buhay ay hindi na ito makakapag-asawa pa. Ang mga paniniwalang ito sa pamahiin sa kasal ng mga Pilipino ay nagugat sa libong taon ng kultura at tradisyon na nakagisnan na ng halos lahat sa atin. Kaya naman minsan, para hindi masaktan o sumama ang loob ng mga matatanda sa pamilya, sinusunod na lang ng mga ikakasal. Ganun pa man, totoo man o hindi, ang ganitong paniniwala ay makakatulong din para sa proteksyon ng mga magkapareha bago at habang idinaraos ang kasal. Maraming salamat sa panunood.